Nung last week nga po, nagkameron ako ng, flag content sa aking, page. Ayan, pag-check ko ng, profile recommendation, meron akong flag content. So ayan, nakalagay po naman diyan kung anong video. So ayan lang po yung maganda sa flag content, na alam mo kung saan ka may violation na video, unlike kang original or limited originality of content, maghuhula ka kung ano yung mga video mo na may violation. So ayan po yung aking, na-post na video at, pinanood ko po uli iyan, pinag-aralan ko kung saan ako nagkameron ng violation. So ayan at, pagka ganyan po, wala talaga tayong choice kung hindi siya i-delete kasi yun lang po talaga yung solusyon kapag nagkameron tayo ng flag content. At pagka naman po na yan po yung portion na yan sa tingin ko kung bakit nagkaroon ng flag content kasi nga parang pumapasok siya dun sa self-harm. At ang ginawa ko po dyan, inalis ko yung part na yon and then in-upload ko po uli. After 5 days, inobserbahan ko, wala pa naman po siyang flag content uli. Ibig sabihin po, yung part na yon ang naging dahilan kung bakit ako na-flag. Madali lang naman, kapag na-delete natin yung post, babalik na yung ating page or ating profile sa profile recommendable. Maaalis na yung ating flag content. So ayan, at page recommendable na po uli ang aking page. Ganun po yung aking ginagawa kapag nagkakameron po ako ng violations. Pinag-aaralan ko po kung saan ako nagkamali. Wow! Para sa sunod, syempre hindi ko na siya gagayahin or hindi ko na gagawin uli. Ganun. Ganun po yung aking ginagawa. Siyempre dapat matuto tayo dun sa mga violations natin ano para hindi na po natin ulitin. So ganun po ako kapag nagkakameron ako ng violation. So ayun lang po at gusto ko lang i-share sa inyo para mas maging aware po tayo at mas maging maingat sa pag-upload ng ating mga videos ano. At yun lang po at kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa video kong ito ay please follow kung hindi pa po kayo nakaka-follow and share na din po ng aking videos. Thank you for watching!